Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into the Anunnaki timeline. So these are books by Paul Wallace. Echoes of Eden, Escaping from Eden, Invasion of Eden, and The Scars of Eden. Kumusta sa iyo na nakikinig? Ngayon, pag-usapan natin itong mga medyo controversial na ideya mula sa mga source material mo tungkol kay Paul Wallace, tama? Oo, tama. Ang focus natin ngayon ay yung kanyang pananaw na baka raw yung mga sinaulang kasulatan tulad ng Biblia may mga bakas ng interaction sa mga taga-ibang planeta, extraterrestrials? Interesting. So, ang layunin natin dito ay himayin yan. Titingnan natin yung argumento niya tungkol sa Elohim at Yahweh sa Biblia. Sino nga ba raw sila? Tama. At iko-connecta rin natin yan sa sinasabing mga Anunnaki ng Sumeria. At syempre, yung mga evidence raw ng paleocontact, yung sinaunang ugnayan. Yan ang susuriin natin. Okay, sige. Simulan natin. Base sa nabasa ko sa sources mo, itong si Paul Wallace, dati pala siyang archdeacon. Medyo mataas na posisyon sa simbahan. Nawalan siya ng reputasyon, pati mga kaibigan, dahil dito sa mga teorya niya. Yun nga, kasi medyo labas sa konvensyonal na turo eh. At isa sa mga pinaka-striking na punto niya ay yung salitang Elohim. Oo. Yung madalas isalin na Diyos. Exactly. Pero ang argumento niya, based daw sa Hebrew grammar, plural yun hindi singular. Ang ibig sabihin daw, ang mga makapangyarihan or powerful ones. Plural. So hindi lang iisa. Hindi raw. At hindi lang basta espiritu, kundi posibleng mga pisikan na nilalang may technology. Ganon. Pati nga yung pangalang Yahweh, yung YHW, may teorya siya dyan. Ano naman yun? Ikinokonekta niya sa mga tunog. Parang kakaibang paghinga o hagok na associate daw sa mga dragon o reptilian figures sa iba't ibang alamat. Tulad nung Coca sa Portugal o si Quetzalcoatl. Wow, okay. Medyo mind-bending yan. Paano naman yung connection sa Biblia mismo? Yung mga specific na talata? Ayun. Halimbawa, yung sa Genesis 1.26, lalanginin natin ang tao. Bakit natin? Plural. Tapos yung sa Torre ng Babel, walang magiging imposible para sa kanila. Oo nga no, parang may kausap o may ibang kasama. Sabi niya, parang echo lang daw yan ng mas lumang mga kwento. Galing Mesopotamia, particular sa mga Anuna o Anunnaki. Tila inulit lang daw yung narrative pero binago. Binago para magmukhang iisang Diyos lang ang bida. Parang ganun nga, para mag-fit sa monotheistic view. Which, sabi niya, baka nagpalabo sa orihinal na konteksto ng mga kwento. At hindi lang daw sa Biblia at Mesopotamia makikita yung pattern na yan, di ba? Tama, may mga pagkakatulad daw sa buong mundo. Yung Popol Vuh ng mga Maya, halimbawa, may kwento rin ng pag-engineer sa tao ng mga creator. Tapos, Parang sinadya raw bawasan yung kakayahan o pangunawa ng mga tao, yung tinatawag niyang cognitive downgrade. parang pamilyar yung tema. May ganun din sa Greek myth, di ba? Si Zeus at Prometheus. Oo, yung alitan tungkol sa pagbibigay ng kaalaman o apoy sa tao. Pati sa Nigeria, may kwento raw sina Abasi at Atay. Ulit-ulit yung tema, paglikha, tapos paglilimita sa tao, tapos may alitan pa yung mga Diyos. Grabe. So, ano naman yung mga sinasabing physical evidence? Kasi kwento pa lang yan eh. Ayun nga, may mga binabanggit like yung mga kakaibang bungo sa Paracas, Peru, yung mahaba. Nakita ko yung mga pictures niyan. Pero sabi sa source mo, human DNA pa rin daw. Oo, yun yung resulta ng test. Tao pa rin, pero yung hugis sobrang kakaiba. Tapos may mga ulat din tungkol sa mga higante, yung may 6 fingers daw. Higante?
Totoo ba yan? Well, nasa mga lumang ulat daw. Tapos yung mga archaeological sites like Göbekli Tepe sa Turkey, sobrang tanda, mga 12,000 years old. At complex yung pagkagawa. Mas matanda pa sa pyramids? At parang hindi tugma sa alam nating kakayahan ng tao noon? Yun nga ang punto. Pati mga underwater cities at yung mga descriptions na parang high-tech, yung gulong ni Ezekiel, yung kabud, Yung parang sasakyan? at yung mga vimana sa India, Oo, mga lumilipad na chariot o sasakyan. at yung Merkapi sa Turkey, parang mga bright doorways o portal daw ni Haldi, parang Stargate. Okay, so mula sa texts, myths, hanggang sa physical artifacts and sites. Pero paano ito kumukonekta sa ngayon? May relevance pa ba? Malaki raw kasi ikinokonekta ito ng mga sources mo sa sa UAP phenomenon ngayon. Unidentified aerial phenomena. Yung mga sightings na hindi may paliwanag. Oo, pati yung testimonya ni David Grosh sa US Congress. Yung tungkol sa non-human biologics at craft retrieval na tinatago daw ng gobyerno. Grabe yun. At si Haim Eshed, yung dating space security chief ng Israel, yung sinabi niya tungkol sa Galactic Federation? Yun din. Ang tanong, bakit daw ito tinatago o parang binabaliwala? Sabi sa sources, baka raw dahil sa takot sa ridicule o baka may mga banta o baka ginagamit din para makuha ng fundo yung threat narrative. Maraming posibleng dahilan ano. Tapos may nabanggit din na worship gene. Ano naman yun? Isang konsepto na baka raw may biological predisposition tayo sa pagsamba o pagpapasakop para ba madali tayong kontrolin? Tulad nung sa ibang mito na kailangan ng mga Diyos ng workers. O baka naman para sa mas malalim na spiritual connection, yung samadhi o oneness. Kasi hindi naman lahat ng kwento negative, di ba? Tama. May mga kwento rin daw ng mga ET na parang mabait o nagtuturo. Yung secret schools daw para sa mga bata o yung mga kwento ng Cherokee at Aboriginal Australians tungkol sa mga bisita ganing Pleiades na nagbigay ng kaalaman. So, may dalawang mukha. Pwedeng mapagsamantala, pwedeng mapagkalinga. Mukhang ganun nga ang lumalabas sa iba't ibang naratibo. Kaya ang summary, basically, itong teorya ni Wallace at ng iba pa ay nagsasabing yung mga sinaunang teksto natin baka hindi lang simpleng alamat. Baka mga talaan or distorted memories ng ating nakaraan kasama ang mga bisita. Posible raw at hinahamon nito yung traditional understanding natin sa Diyos, sa kasaysayan at pati na rin sa mga nangyayari ngayon na may kinalaman sa UAP. May pattern daw eh. Sige, bilang pangwakas na tanong para sa iyo na nakikinig. Kung totoo ngang may iniwang mga mensahe o babala ang mga ninuno natin tungkol sa mga bisita na ito, gaya ng sabi sa mga material na ito, Paano kaya natin magagamit ang kaalamang yun ngayon para mas maintindihan ang nakaraan natin at marahil para makapaghanda sa hinaharap, lalo na kung may mangyayari ngang disclosure o paglalantad ng katotohanan? Ano sa tingin mo?